Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rene dito sa ating dulang Love and Memories. Pumayag ako sa gustong mangyari at pakiusap ni Lisa na iwasan ko ang kanyang anak para hindi na masira ang kanyang pag-aaral. Kaya nag-alala si Carmina bakit hindi ko siya sinusunod. At minsan na pumunta ako sa mall ay nagkikita kami dalawa ni Carmina at pinilit niyang tanong sa akin kung anong dahilan kung bakit pinaiwas niya sa akin ng kanyang ina na si Lisa. Salamat sa paghatid mo sa akin, Rene. Medyo nasobrahan yata ang ininom kong alak eh. Oo nga eh. Sige, alis na ako. Baka magising pa si Carmina at makipagkwentuhan pa. Wala siya dito. Umalis, nandoon sa bahay ng lola niya. Ganun ba? Sige, alis na ako. Baka kung ano pang isipin ng mga makakakita sa atin dito, sabihin na may ginagawa tayong milagro. Alam mo, walang pakialam yung mga kapitbahay ko. Teka, may tatanong ako sa iyo Rene, ano bang tingin mo sa akin? Maganda ba ako? Oo naman, Lisa. Lisa, Rene, parang Rene, kaya nangakit ang babae ito. mau sa gabi. Lisa, Sige wag. na. Naku, Rene, hindi ka na mapigilan ang sarili ko. Kwan, Lisa, hindi tama ito eh. bakit para Alis na kang ako. estatwa dyan? Hindi ka makakilos. Alis Siguro, na bakla ka na. Hindi. Lisa, hinahamon ba ako? Hindi ako bakla. Kung gano'n, halikan mo ako. Rene, paligayahin mo. Rene. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Talagang hindi na ako sinundan ni Mami dito kina Lola. Parang wala nang pupunas sa lagi niyang pag-alis sa bahay. Nakasama ang mga kaibigan niya. Pero ako, yung hiling ko sa kanya, ay di niya ako pinagbigyan. Hindi naman ako sisira sa aking pangako. Sigurado na hindi na magpapakita si Rene sa akin. Di bale. Makikita ni Mami kung ano ang gagawin ko. Gusto niya, siya lang ang maligaya. Naku, hindi ako papayag. Hindi! Ay, Saring, wala ka bang napapansin kay Rene? Lagi siyang malungkot mula noong pupunta ang babaeng yun dito. Oo nga, Pasyo. Nakikita ko rin na parang may malalim siyang iniisip. Hindi ko naman matsimpuhan na makausap
dahil nagmamadali sa pagpasok. Paano lagi siyang napupuyat ngayon? Ano? Saan ba siya pumupunta? Sinasabi ba sa'yo? Baka dumating mga kabarkada na nag-abroad at niyaya siya na nag-inuman. Siguro nga. Dahil laging lasing kung umuwi dito sa bahay. Ano? Basta rin, baka naman may problema siya rin na alak ang pinagbabalingan niya. Hindi ko alam, Pasyo. Pero aalamin ko pag may pagkakataon na makausap ko siya para matulungan natin si Rene. Hindi yung siya lang ang nag-iisip kung ano ang gagawin niya. Sige, tanong mo sa kanya. Kung may problema siya, siguro di niya sinasabi sa atin para di na tayo madamay na mag-isip pa. Sa bagay, tama ka, Pasyo. Pag may problema si Rene, lagi lang niyang nilulutas mag-isa. Pag tinatanong ko, ang sasabihin walang problema. Tapos nalutas na pala. Talagang napakabait ng anak natin. Mahal niya tayo at di tayo pinababayaan sa ating pabubuhay. Kaya patnubayan siya lagi ng Diyos na ligtas sa anumang kapahamakan. Lisa, ano ba itong nagawa natin? Hindi dapat nangyari ito sa atin Bakit? Nagsisisi ka ba? Alam mo, hindi ko makakalimutan ang nangyari ito sa atin. Alam mo bang matagal na akong naghihintay sa asawa ko, pero hindi niya ako pinapakinggan. Pero kasalanan ng ginawa natin sa asawa mo at sa Diyos. Tao lang ako na natutokso. Wala akong nagawa para pigilan ang nararamdaman ko sa'yo. Yun naman pala Kaya sana, walang makakaalam sa nangyaring ito sa atin. Lalong-lalo na si Carmina. Baka magsumbong yun sa daddy niya at baka iuhiwalayan niya ako. Bakit? Mahal mo ba ang asawa mo? Bakit? Hindi na ba naibibigay ang kaligayahan na kailangan mo? Oo, Rene. Siya ang asawa ko at kasal kaming dalawa. Kaya lang, nadala ko sa tukso dahil nakainom ako. Pero alam mo, hindi ko pinagsisisihan ang nangyari sa atin. Pinaligaya mo ako ng gusto na hindi ko nadama sa aking asawa. Lisa, hindi ko alam kung anong kahantungan ng lahat ng ito. Pero nahulog na rin ang loob ko sa'yo. Hindi ko na kaya na mawala pa sa'yo. Sana huwag mo kong iwasan. Hindi mangyayari yan, Rene. Ngayon pa na naibigay mo sa akin ang ligaya na hinahanap ko. Dapat magkita tayo sa ibang lugar, ha? Para hindi malaman ni Carmina. Para hindi siya magalit sa atin. Oo. Dahil alam kong may pagtingin sa akin ang anak mo. Sinabi ng diritsan sa akin, pero hindi ko siya mahal. Ikaw ang mahal ko. Kaya masayang ako sa nangyaring ito sa ating dalawa. At sana hindi pa ito huli ang nangyari sa atin. Sana maulit ito. Loving too much hurts too much. The pain is here in setting free. Is this goodbye? I hate to say. O Bes, sa susunod na linggo ang simbrik natin. Sa wakas ay makapagbabakasyon na tayo at makapagpapahinga na rin ang utak natin. Oo nga, Tess. Kaya lang, nalulungkot ako.
At di na ako makapaglakwatsa pa dahil istrikto si Lola. Ha? Bakit? Doon ka ba nakatira sa lola mo? At iniwan mo ang mami mo sa bahay ninyo? Kwan kasi, Bes, sinabi ko kay Mami na crush ko si Rene. At ayun, pinuntahan niya at kinausap para hindi na siya magkipagkita sa akin. Oh, kaya nagtampo ka at umalis sa bahay ninyo. Alam mo, Bes, ang iniisip agad ng mami mo ay baka mapasubo ka sa kanya. Naku naman, ang kitid ng pangunawa ni Mami. Hindi niya naintindihan ang nadarama ko. Dumanting siya sa pagkatalaga. Saka gagawin ko lang inspirasyon si Rene sa aking pag-aaral. Hindi mo yan masasabi, Bes. Lalo na pag na-inlove ka na kay Rene. Baka baliwala na sa'yo ang pag-aaral mo. Hindi ko naman gagawin na masira ang pag-aaral ko. Dahil iniisip ko si Daddy na nagsakripisyo para sa amin. Sa bagay, alam ko natutuparin mo yan. Dahil mahal mo ang daddy mo at mahal na mahal ka rin niya. Pero mahigpit ang mami mo sa'yo, no? Kaya di lahat ng gusto mo ay binibigay sa'yo. Oh, Rene, anak. Tapos ka na palang kumain. Ano ba? Wala ka ng problema dahil nakikita ko na masaya ka na ngayon. Ang inay talaga, oh. Naging seryoso lang ako. Kala niyo may problema ako. Wala ho akong problema, inay. Ay, ganun ba, anak? Teka. Kung nagsahod ka na, bigyan mo nga ako ng pambili ng bigas natin at iba pang kailangan dito sa bahay. Ako, inay. Mabuti na lang at pinaalala ninyo. Nakakalimutan ko tuloy. Dahil sa dami ng problema doon sa presinto. At konti lang kaming nag-aasikaso sa problema ng mga tao eh. Oo rin eh. Siyempre, kailangan ko nang sabihin sa'yo para makabili na ako at hindi mo rin maharap ang pumunta sa palengke. Tama ho kayo dyan, inay. Sandali lang ho. Oh, eto po, inay. Kaya no pong maalang magbayad dyan sa mga gusto ninyong bilhin, ha? Ay nako, salamat anak ha. At naibibigay mo sa amin ang kailangan para sa ating pamumuhay. Alam mo naman, hindi na makapagtrabaho ang itay mo dahil mahina na ang kanyang katawan. Siyempre naman, nay. Noon, kayong sumusuporta sa akin. Kaya ako, naging isang pulis ngayon. Ngayon, ako naman susuporta sa inyo dahil may trabaho na ako. At matanda na kayo ni Itay. At lagi kayong mag-iingat, ha? Lalo na sa mga kinakain ninyo para hindi kayo magkasakit. Sige, Inay. Alis na ako para pumasok na ako sa trabaho. Abay, nakabihis ka sa rin. Saan ka ba pupunta? Sa kumari mo ba? Bakit? May okasyon na naman sa bahay nila? Ay hindi, Pasyo. Pupunta ako sa palengke at bibili ng bigas at iba pang kailangan natin dito sa bahay. Ganun ba? Kung ganun, samahan na lang kita. Baka marami kang bibilhin at di mo kayang buhatin. Mag-aargila tayo ng tricycle. Ay, wag na. Ang mahal yata ng singil nila pag mag-aarkila ka ng tricycle. Kaya mag-jeep na lang ako.
At bibili lang ako ng kaya kong buhatin. At sa ibang araw uli ako mamamalingke. Sige, ikaw ang bahala. Pero bumili ka ng karne ng baka ha, para may bahigop tayong mainit na sabaw. Ang tagal na di pa ako nakapag-ulam ng bulalo, di ba? Oo, Pasyo. Bibili na ako ng gusto mo. Huwag ka na lang sumama at huwag ka nang mag-arkila ng tricycle. O sige, umalis ka na para hindi ka tanghaliin na bumili ng sariwang gulay at isda ang mabibili mo. At yung karne ng baka ay huwag mong kakalimutan. Oo, Pasyo. Bago ko makalimutan, magsiba ka ng kahoy para may panggatong ako ng karne ng baka na sinasabi mong bibilin ko para sa ating pananghalian. Arigado, boss. Basta mag-uulam ako ng bulalo. Nako, magsisibag ako na magsibak ng kahoy na panggatog mo. Sige na, pumunta ka na sa palengke. Ay, nakakapagod talaga dito sa traffic. Pero, kailangan mong mag-taste dahil ito lang yung sumusuporta sa pamilya ko. Buti na lang. At break time. Kung nagkikita pa kami ni Carmina, sigurado ako na live na rin panangalihan ko. Pero wala eh. Mabuti pa siguro ikakain muna ako para makapagpahinga ako ng konti ka. Hi, Rene. Nakita kita na nagpapahinga dito. O ano? Nananghalian ka na ba? Ay, di ba nga eh. Pahinga muna ako. Dahil init naman ang panahon, no? Nakakapagod talaga yung trabaho ito. Halika, sabay na tayong kumain para may kasabay ako. Saka ako pupuntahan si Carmina at susuyuin ko ang aking anak. Dapat lang. Kung bakit kasi sinabihan mo na huwag na kami magkita. Alam mo naman na hindi ko naman liligawan yung anak mo eh. Dahil bata pa siya, nag-aaral pa. Ang iniisip ko lang kasi, baka mapasubo siya sa'yo. Di nasirang kanyang pag-aaral. Kaya sabihin mo sa kanya na pumayag na siyang magpagkita sa akin. Pero ituring niya kung parang kuya. O kaya kaibigan lang. Sa bagay, tama ka dyan. Susubukan ko para hindi na siya magtampo sa akin. Baka magsumpong pa yun sa daddy niya na may ginagawa akong masama. Halika. Punta tayo dun sa restaurant at sabay tayong kumain. Halika, sabayin mo ako. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Ayun si Mami. Kaya pala ako binawalan na makipagkita kay Rene para mas solo niya. Ngayon ay alam ko ng dahilan kung bakit ayaw niyang maging malapit ako kay Rene. Tingnan mo nga naman, ang saya-saya nila na magkasama, sila ni Rene, ng mahal ko. Kahit sinabi ko na maging inspirasyon ko lang si Rene, ay hindi siya naniwala sa akin. Kala niya siguro ay di ko malalaman na lumalandi siya kay Rene. Kailangan na bantayan ko ang kilos ni Mami. Baka pagtaksilan pa niya si Daddy. Kawawa naman, naghihirap sa trabaho doon sa abroad. Kayo manda ka, Mami. Talagang sisitahin kita. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y baba. Ikaw
ikaw palang dumating na sinabi ni Lola. Bakit? Ano pa bang kailangan ninyo? Pauuwiin na ninyo ako? Oo, Carmina. Kasi tumawag ang daddy mo sa akin at magbabakasyon daw siya. Hindi, Mami. Ayokong umuwi sa bahay natin. Dahil nagtatampo ako sa inyo. Kaya sorry, Mami. Bakit kasi bawalan niyo ako na makipagkita kay Rene? At alam ninyo na patay ako kay Rene. Ha? Puan Iha, alam ko, pero... Pero ano? Dahil type nyo rin si Rene. At nakita ko kayo na kumain dun sa restaurant. Ang saya-saya ninyo, Mami. Lumalandi pa kayo kahit may asawa na kayo. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Oh, Mami, sinampan ninyo ako. Makumbinsi pa kaya ni Lisa si Carmina na umuwi sa kanilang bahay? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at uling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rene dito sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.